nakakita po talaga personally kay Raul Manuel sa loob po ng NPA unit, and she will discuss her story later po. Sa mga oras na ito, kung kami ay narinig na kung nakikita mo kami na hindi kami galit ni Papa mo, ang gusto lang namin ay bumalik ka sa amin, Ate Ibon, anak. Yung hirap at pagod, baliwala lang sa amin yun. Ang mahalaga sa amin ay magkakatapos ka sa pag-aaral. Naalala mo ba na bawat opportunity na dumating sa iyo, nakasuporta kami kahit mahirap na mawalay ka sa amin dahil sa galing at talino mo, nak. Nakaalala yan, nagtitiwala kami sa iyo. Maraming opportunity ang nabuksan mo mula elementary hanggang ikaw ay nagkolehiyo. Di man tayo mayaman at sapat lang, pero di ito hadlang para kayo suportahan namin sa pag-aaral. Sa tuwing maalala ko kung paano ka namin pinalaki at binusog ng pagmamahal, sobrang sakit ang naranasan namin ngayon. Ate Ibon, nak, sobrang kaming nag-alala sa'yo. Sobrang kaming namimiss. Ate Ibon, anak, nakikiusap kami sa iyo. Umuwi ka na, anak. Alam mo, mahal ka namin lahat. Hindi namin kaya na mawala ka sa amin. Sa may hawak sa aming anak ngayon, nakikiusap kami sa inyo na maawa kayo, ibalik niyo ang aming anak na si Miss Ibon. Sa UPLB Chancellor, sa inyo pong lahat, nakikiusap po kaming mag-asawa na tulungan niyo po kami na maibalik sa amin ang aming anak na si Miss Ibon. May pamilya din naman kayo. May anak din bilang magulang, lahat gagawin nyo dahil walang magulang na mangarap na masira ang kinabukasan ng ilang anak. Walang magulang na mangarap na masama ang anak. Walang magulang na mangarap na magiging NPA ang anak. Walang magulang na naisin na wala ng buhay na umuwi ang kanilang mga anak para maibalik. Tanging pakiusap ko naman naming mag-asawa na masiguradong ligtas ang aming anak at may balik sa amin ang aming anak na buhay at pagkatapos sa kanyang ambisyon, makatapos siya sa pag-iskila sa iyang ambisyon sa kanyang buhay. Nak, please, nak, nakita mo kami ngayon, narinig mo ba kami ngayon, please, nak, maawa ka, bumalik ka na sa amin, nak. Okay na. Thank you, Miss Rosabiliana. Pasensya ka na. Bigay yung tubig. Again, maraming salamat, Miss Rosabiliana. I would like to give the floor to Miss Relisa Lucena. Ma'am, you have the floor. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. Again po, sir, ulitin ko lang din po, tulad po ng sinabi ni Kate, wala pong allegation na nangyayari. Meron pong katotohanan. Gusto ko lang pong sabihin sa lahat ng naandito, alam natin sa isa't isa kung ano nangyayari sa bayan natin. Kaya nga may NTF-ELCAC na napakalaking pondo ang nilaan ng dating gobyerno para lang po tugunan ito. Sana po harapin natin yung katotohanan. Plus sana po, ma-share namin sa inyo yung pain at saka yung agony sa tuwing mawawalan ka ng anak at yung anak mo nanganganib ang buhay. Sana po maramdaman nyo kung paano mawalan ng anak at hanggang ngayon yung dinadanas namin na sakit kung buhay pa ba o kung ano na nangyayari sa buhay ng aming mga anak. Again, Sandali, Miss Lucena, for the record, yes, ano na status ng anak mo?
na nakabalik na sa'yo o hindi mo na nakita? Sir, way back 2021 ng April po, na-rescue po namin si AJ from sa Kabataan Party List po. Nakuha po siya, tapos pinagamot ko po siya at nagkaroon po ng totally general check-up. Dun po na, Sandali, siya ba yung pinesent ng mga party list doon sa lower house ng Yes, Congress? sir. Yes, House sir. of Representatives? yes sir, kasama Habang po. nag-hearing tayo dito, nandoon siya, pinipresent ng mga party list. Yes po. Ang pangalan niya, si... Alicia Jasper Lucena po. So, hinahanap natin siya, last Congress pa. Opo, sir. Ngayon, na-recover ninyo, kailan? Nung April 2021, sir. April 2021. Opo. Ang totoong problema po, sir, lahat kami dito, sana, kasi marami pong susunod pang biktima. Sa tuwing sasabihin namin na ito yung nangyayari sa anak namin, walang schools na nagsasabing iniintindi kami or tinatanggap na ito yung problema at wala po kaming malapitan. Naalala ko po may nag-advise sa akin na lagi po akong mihingi ng tulong sa government agencies. Ang tanging sinabi lang po nila sa akin, dalhin mo sa ibang bansa para mabago yung pag-iisip niya. Yun po yung problema namin, sir, na sana po yung mga susunod po na mga kabataan, pagka yung mga magulang, humingi ng tulong sa schools, sa government agencies, meron po sanang paglalagyan sa mga bata to prevent na hindi na po dumating sa pagkakataon na tuluyan ng makuha ng CPP-NPA. Kasi andun po yung mga parents, tinitingnan nila at alam nila kung ano yung nangyayari to the point na wala na silang magawa. Kung sana lang po, right then and there, na pag sinabi po ng parents, tulungan niyo po kami na mailigtas yung anak namin kasi andito pa siya sa amin. Sana meron pong paglagyan, sir. Yun lang po. So, dapat tanggalin talaga yung party list system na yan dahil ang daming problemang binigayan sa atin. Lalong-lalo na yung mga makakaliwa na party list. Talagang sila talaga ang... I don't need to explain. Alam naman ng lahat ng taong bayan yan kung anong papel ng mga tao na yan in the proliferation of the insurgency problem ng ating bansa. Sinahit mo nga kanina si Raul Manuel na ngayon ay congressman. Nandyan ngayon sa lower house. Kabataan party list. Yan siya. Under the party list system. And you said during the last hearing na kasama mo yan, nagre-recruit ng mga estudyante sa UP para maging armado. Sino ba sa inyo yung nagsabi na one time kasama, ikaw yung front committee chairman ng anong front yun? Nag-Guerrilla Front 55. Guerrilla Front 55. 55? Yung sinabi ko po last time was that I was the one who facilitated Raul Manuel, and we are very fortunate to and we're very fortunate because nandito po yung nag-receive po at nakakita po talaga personally kay Raul Manuel sa loob po ng NPA unit, and she will discuss her story later po. Yeah, sino? Si Ida Marie Montero, si Ida former Marie. secretary po ng SRC 5. Siya yung nag-receive doon Yes. kay Raul Manuel. Yes, Your Honor. Anong purpose ni Raul Manuel pagpunta doon sa mga kampo ng NPA? As a member of the Communist Party of the Philippines, he was tasked to for the revolutionary integration. Lahat naman po kami, yun yung pinagdaanan namin. So, I will just give it to Ma'am Ida to explain. Si Ida Marie Montero? Yes, you have the floor. Please continue the discussion from Ariela Ramos. Magandang hapon po, Mr. Chair. Yes. Ako po si Ida Marie Montero, former secretary ng SRC5 ng SMR. Yung sinabi po Alam yung front secretary ka ng SR Sub-region po. Sub-region. Sub-region po ng Southern Mindanao region. Puro mga big time pala kayo. Ako noon, nung nasa sa serbisyo pa ako, hirap na hirap kong kalabanin kayo eh. Yung mga grupo ninyo, yung pag sinabi mong SRG, napakalaki yung armadong component yan. Hindi lang kumpanya, kundi aabot pa ng more than company size yung kalaban dyan sa
yung SRG na yan, ang dami kong taong namatay sa pagkikipaglaban sa inyo. Yung nauna pa sa inyo, yung sinusundan na lang ninyo. Grabe yung kwento, inabot ko dyan. Na, anong area ninyo? Iwan? Ano po, Davao City, Sidat? Davao City, part ng Davao del Norte at Bukidnon po. Oh, that's my playground. When I was second lieutenant ng Philippine Constabulary, hanggang naging major ako ng PNP, hanggang naging lieutenant colonel, hanggang naging provincial director ako ng Davao de Oro, na dati Kumbal, Compostela Valley Province. Yan ang aking playground. So, mabuti hindi tayo nag-enkwentro, no? Yung nandun ka pa. Hindi, nag-abot ba tayo nung provincial director ako ng Kumbal? Hindi na Hindi pa ako nag-abot? na-assign ng Davao de Oro po. Ay, hindi ka pa na-assign. Sige, continue. Salamat. Sige, yung sinabi po ni Arian Jean Ramos, totoo po yun. Siya po yung nag-facilitate ng biyahe nila, tapos siya po yung nagsundo po sa motor, tapos hinatid po sa kinampuhan po namin. Nag-spend lang naman po ng parang 1 week si Raul. Tapos 1 week. Opo, 1 Congressman na siya noon. Hindi pa? parang hindi pa, That was 2017. 17. 17. Tapos, ang purpose po kaya pumunta po sila sa amin para mag-revolutionary integration, tsaka papel na po namin na kailangan namin silang kumbinsin para full-time NPA. Tapos nung hindi po siya na-kumbinsin ng mga kasama namin, nung araw na alis na siya, nag-try po ako na i-convince siya, baka madala kasi ako po yung secretary. Tapos umiyak po siya. Hindi ko makalimutan na umiyak po siya kasi sabi niya sa akin po na naiintindihan daw po niya ang sitwasyon at alam daw niya yung pangangailangan, pero sa sarili niya hindi pa daw po talaga siya ready na mag-NPA. Kaya tutulong na lang daw po siya sa ibang mga gawain. Kagaya ng pagiging representative ng party list ng Nung kabataan. umalis po siya sa amin, sabi niya, may naka-assign na po daw na task niya, maging parang bayan, para sa Visayas yun, Bayan Negro siguro yun. At that time po, 2017, is outgoing student regent si Raul Manuel ng UP Diliman, ng buong UP system, and I think yung plano ng partido sa kanya before is bumalik siya sa Visayas, pero hindi yun natuloy kasi nagkabataan party list po siya. So dati siya student regent ng UP. Yes po, 2017 is magkasama kaming nagre-recruit sa UP. Siya as student regent, tas ako as alay sining UP Diliman. While student regent siya, nagre-recruit siya ng mga kabataan para maging NPA? Yes sir, yun yung tasking niya as member ng Communist Party. Ayun, nagpunta siya sa NPA nga po para alam niya kung para kanino siya nagre-recruit. Ako rin po, nagpunta rin ako sa NPA camp bago ako yung tuloy-tuloy na nag-recruit sa NPA. Ganun po kasi yun para yung program para sa amin na mga Communist Party members na bumisita at least sa NPA camp para pag nag-recruit is alam namin kung ano yung saan namin pinapasok yung mga estudyanteng nire-recruit namin sa. Do you think, in your own opinion, dapat bang mananagot si Raul Manuel ito sa ginagawa niyang recruitment sa mga kabataan? Siyempre naman sir kasi Ha? hindi niya kayang gawin yung ginawa namin pero 'di ba? Kaya niyang mag-recruit. So, alam mo 'yon, kung actually pwede naman siya lang magpunta rito to defend themselves. Sabihin nila kami lang nagsasalita dito. I suggest sir that we invite Raul Manuel, these people, Castro, Franz Castro, and who else? Basta yung mga party list po ng Makabayan Bloc, baka sabihin nila one-sided yung story Di, alika dito Raul at mag-usap tayo ng mga pinagagagawa natin noon, sir. Suggestion lang. Kumsek, Ay, invitation lang naman, no? While we respect interparliamentary courtesy, we also would like to afford him the floor. Kung gusto niya magsalita dito, harap-harapan doon sa mga dati niyang kasamahan, baka gusto niya i-defend ang sarili niya, invitation lang. We are not forcing him. We respect interparliamentary courtesy.
Dahil ako naman, inimbitahan rin nila doon sa Senado, sa lower house, hindi rin naman ako pumunta. Ayaw ko rin pumunta doon dahil alam ko naman yung purpose nila doon. Di ba? At saka, I don't want to be the yung magiging president. I don't like to become the president. Mamaya yung mga next na mga senador magagalit na sa akin. Bakit kasi inunahan ni Bato pumunta doon? Kami ngayon, pupunta na kayo, obligado pumunta. But anyway, just offer him. Baka gusto niyang pumunta. Yun lang, imbitahan lang ninyo. Pero I don't think pupunta.